Second, yung system, yung British system na education, mas kwan sa akin, fit sa akin. Tayo kasi dito sa Pilipinas, sinusunod natin yung American educational system. So, meron kang prospectus na susundin. Ito yung mga subjects na kukunin mo. Ginagawa natin yan magmula pa elemental. HD ka na, meron ka pa pre-prospectus, meron ka pa rin susundin. Sa UK, hindi na. Mm. Tinuturing ka na ng isang researcher, tinuturing ka na ng isang that you are a capable researcher. So, Mm. pababayaan ka nila, bahala ka mag-shape ng sarili mong path. Wala kang courses. Kung a-attend ka ng mga courses mo, audit lang to. Hindi mo kailangan mag-exam, wala kang grades. So, Wow. tapos puro ka presentations, argument sa iyong present ka lagi ng iyong progress sa iyong supervisor, tawag namin sa advisor. So ganun, parang medieval type yung setup. So So parang also because it is by kung research. ililemonize natin, para kang Harry Potter. Parang ganun. Ah. Parang ganun. So, again. Sorry, question ulit. Kung So, ililemonize natin, Doc Greg, parang uh, napipicture namin na para kang si Harry Potter na pumasok sa ganong setting. actually, yun ang napapanaginipan ko kasi nasa Scotland ako eh. So, everyday, kahit yung ano Oo ko, nga. oo, doon ginawa yung Scotland eh. So, um, um, what do you call this? Merong mga yung bahay ko pa ay mga 100 meters lang from the castle. So yung Mm. area Oh. na yon, talagang mukha siyang Harry Potter. Tapos pag may mga times na pag pumapasok kami, nakatoga kami kapag halimbawa exam. So Ganun talaga. tapos yung lugar is a university. Edinburgh is a university town. So lahat yon, lahat uh, yung mga buildings kalat-kalat sa buong city. So makikita mo puro mga estudyante. So kapag nag-exam na nakatoga, naglalakad lahat sa kalsada, sa kung saan-saan. Tapos kaya ka nakatoga para sa ganun pag may traffic, pag nagkulay red, pag nakita mo tumawid yung nakatoga, titigil ka agad kahit nakapula yun, naka-go ka kasi hindi siya dapat malate sa exam niya. So pag mga Okay. ganyang mga time, so makikita mo yung fabric ng education at saka ng city life sila. They are together in one Intertwined. fabric ba So sa tapestry. talagang So ang laki nung uh, adjustment mo, no, Doc Greg? Malaki yung naging adjustment mo kasi. napakalaki ng adjustments. Sobrang laki. Number one, nung pumasok pa ako, I was already 40 years old, I think. 40. And masters pa lang yon. Tapos sa dorm namin, ako yung pinakamatanda, pero walang nakakalata kasi tala mo naman tayo mga Asians, mukha tayong mga Oo bata. nga, oo nga. Walang nakakalata, nagugulat na lang sila pag nalaman nila kung ilang taon na ako. Tapos ako pinakamatanda, hindi lang pinakamatanda, malayo talaga yung age. Like mga 23, 24. Mm. Ganon sila mag-masters doon, mga bata pa. In fact, nung bumalik ako for my PhD, 27 nagpi-PhD, pag-graduate na siya, 25 pag-graduate na ako. At that time bumalik ako mga mag magsi-50 na eh. Oo, yeah, yeah, And they yeah. still, still hindi pa rin nila alam ko ilang taon ako. So medyo hindi naman ako wag ko lang sabihin yung age ko, hindi ako ma-ostracize sa mga lakad, sa mga gimmick, mga ganyan. So ito pa ang isa sa naging yung pinaka ko, yung program ko kasi is, yung masters ko is by research din. Mm. So, itong masters na to, madali ako nakapasok sa PhD. So, tinuloy na kagad siya ng PhD. So, in total, ang sinistay ko talaga doon ay six years. So, 1 year lang ang PhD. Hindi katulad ng I mean 1 year ang masters, hindi katulad sa sa American setup, siguro mga 3 to 4 years ang graduate school mo. Doon 1 year lang ang masters. Tapos ang PhD ay 3 years to 4 years.
Yun nga lang, ang masters, hindi mo pwede ipagpaliban. Mm. Pag sinabing tapusin mo in 1 year, dito usod tayo lang usod. So, Walang leave, one walang thing that LOA. really uh, wala. Hindi ka pwede mag-LOA. 1 year na lang mag-LOA ka pa. Oo. So talagang ano yon. Tapos medyo mahirap ang masters lang kasi hindi parang hindi natatapos yung papers kasi nga Mm. 1 year lang. So talagang it's compact sa isang year yung studies. Yung PhD mas more at your own pace. Pwede ka Mm. naman mag-LOA dyan. So, at ang masarap pa sa UK is yung mga students, at least during that time yung status namin, you are resident alien. So para Mm. kami may Okay. green card. Oo, We oo. can work, we can bring kung may asawa at anak ka, pwede mong dalhin, pwede sila Mm. mag-aral. Pwede mag-aral yung anak mo, yung asawa mo, pwede magtrabaho. Ikaw Mm. din, pwede ka rin magtrabaho pero by the approval of your supervisor kasi baka mamaya puro ka trabaho ng trabaho, hindi ka na Yeah, nag-aaral. yeah. Tapos, pero only 27 hours lang per week ang allowed sa'yo. So, it's not only uh, convenient, but they are very responsive sa human needs mo. Wow. Yung pagiging lonely mo, yung nag-iisa ka, alam nila yon, naintindihan nila yon, so they let you bring your loved ones. So, that's one. Ang pinakamahirap lang dun sa naging experience ko is because nung tumama yung, what you call that, COVID. pandemic, Yeah. andun ako. Oo nga, oo Yes. nga, oo nga. And I was there during the pandemic and it was so difficult for me kasi yung mga news na mga nakukuha ko rito, of course, hindi naman kagandahan, just like any news that you get. So, pare-pareho kaming lahat ng mga iniisip. We're paranoid ano na kaya nangyari sa mga friends namin, sa mga pamilya namin dito. May mauuwian pa ba kaming Pilipinas? Yung mga ganong mga paranoia. Kasi doon mahirap din we are only allowed 2 hours to go out. Doc Greg, may question lang na Walk. andito, no? Tapos they can sense. Doc Greg, may question lang dito na Yes. yung ikaw, since you're in the academe, na-compare mo na yan lahat, di ba? So, tingin mo ba yung mga estudyanteng Pilipino ay makaka-adapt agad sa sistema sa abroad, like sa US and wherever, US or UK curriculum? Kasi maraming ganyang nangyayari ngayon na nagpupunta sa abroad tapos culture shock sa sistema ng edukasyon doon. And vice versa, yung mga galing ng abroad na napunta dito sa Pilipinas, nagugulat sila sa kaibahan ng sistema. So, anong tingin mo doon? Lahat naman nagkakaroon ng culture shock eh. So, ang sa akin, ang naging experience ko talaga yung weather na nakaka-affect sa mental states mo. Like one time, I had a depression. Hindi ko alam kung bakit. Then provided ng university ang psychiatric help, may counseling, libre yun. Hanggang sa all of a sudden, I showed up na parang ang bright-bright ko, ang saya-saya ko. Tapos sabi niya, alam mo kung bakit ka bright? May araw. Kasi nga, laging walang araw. So, all of that. At I do not know if I'm allowed to say this or you can still edit. But in my university, depende rin kasi kung gaano ka-stressful, demanding. Ang climate kasi sa Scotland, laging madilim. So, at malamig. Sobrang lamig. So, marami sa mga Asians, how do you put it? They hurt themselves. Ang suicidal rate ay mataas. Oh. And mostly, they happen with Asians. So, I could only say it correlates with the weather kasi
ang discrimination sa Scotland hindi naman ganun Mm. kataas in any part of Europe compared to any part of Europe. Sa US, mas discriminating sila. In fact, narinig ko na dis, mas discriminating daw ang mga British in my experience sa Scotland. Never ako naka-experience ng discrimination. They are very accepting sa mga foreigners, and especially because the city is alam nila na this is a university town, so marami talagang foreigners. They thrive on their economy thrive on this setup, in this system na maraming foreigners. In terms din naman, depende din sa mga lugar na maraming immigrants. Kapag mataas ang immigrants, mataas ang racial discrimination. Sa UK, hindi ganun kataas ang discrimination sa mga Filipino because halos walang Pilipino sa Scotland. Marami sa London. Mm. So doon, mga tao doon, medyo naalibadbaran sa mga foreigners. So sa Scotland, parang novel pa sa kanila na makakita ng mga foreigners, and they're very Accommodating sila. very accommodating. So adjustment, so whether pagkain, we have to look for food of our own kasi lagi namin pinupuntahan mga Chinese stores kasi doon lang merong rice. Wala namang masyadong Chinese So, Filipino store or Asian namimiss store mo rin sa... pala from time to time yung kumain ng kanin, ano? Ay, oo, sobra. Akala ko, kasi ako minsan nagda-diet, so minsan walang rice, pero pagdating pala sa ibang bansa, what you take for granted here is hahanap-hanapin mo talaga. Doon ko nakita yung importansya sa diet na sa Pilipino. Not only because, it's really not because only nahanapin mo the taste or the nourishment, but rather, hinahanap mo siya kasi pag naamoy mo yung rice, namimiss mo yung home ba? Yes, Yan. of Lalo na pag course. nagluto ka ng adobo, pag naamoy mo na yung adobo, maiiyak ka na lang eh. Kasi maalala mo nanay mo, tatay mo, ang pamilya, yung kainan natin lagi na sama-sama. So, Sir Greg, that's one. maiba lang ako Sir Doc Greg. Doc, kasi meron po tayong mga comments o kasi tayo napapanood tayo ng live sa Radyo Pilipinas World Service at sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. May mga komento po, may isang katanungan lang po, Doc Greg. Ano daw pong learnings na nakuha nyo dyan sa edukasyon nyo po dyan sa Scotland ang ginagamit at ina-apply nyo na ngayon sa mga estudyante nyo po dyan sa UP Cebu at sa mga nyo po, sa mga estudyante nyo po dyan sa masteral program nyo po? Medyo sa akin mahirap, no? Kasi nung pumunta ako doon, isa kasi sa mga tinuturo pa sa UP Cebu is filmmaking. So nung pumunta ako sa abroad, sa Scotland, I was supposed yung masters ko, magpo-focus ako sa filmmaking. Hindi siya nakita ko, grabe, iba sila mag-isip. Ang advanced. And I was already academically kind. I was always thirsty for knowledge and really wanted to know this and know that. I pushed myself. So I masyadong expanded yung aking alam about filmmaking, about media, about communications, na napunta ako sa cognitive science. So sabi ko, nandito na rin lang naman ako eh, di kunin ko na lahat. So pagbalik ko dito, medyo masyadong advanced, no? Iba rin kasi talaga mag-isip ang Pilipino, sabi ko nga. And medyo I have to force myself to fit in. So mabuti na lang part ng aking dinesign na course para sa akin, sa sarili ko, is kailangan ko lagi i-incorporate ang technology, lalo na yung mga emerging technology. Reality. I was using virtual reality for dementia patients, cerebral palsy. Tapos nagtuturo ako sa MASCOM. So I am more on that part na AI. where I concentrate on how technology would shape our minds,
how they help us think. So, lagi ko ino-incorporate yung cognitive science sa tinuturo ko kahit ako'y nagtuturo ng filmmaking o nagtuturo ako ng mga cultural studies. Lagi ko in-incorporate ko ano yung mga natutunan ko doon na hindi naman tinuturo dito. Like for example, wala tayong cognitive science, walang mga ganyan dito, cognitive linguistics, walang mga ganyan. So, ino-incorporate ko na lang. Pero which is I am happy kasi minsan pa may mga sinasabi ako, I could feel and I see how my students are really nagugulat sa mga ganong radical na ideas. Doc Not only Greg. in terms of culture, but Doc also in Greg. terms of science. Yeah. Doc Greg, pasensya ka na Yeah, at sure. napasarap talaga yung usapan natin. Pero wala na po tayong oras. Kaya pagpapasalamat na lang kami sa iyo for giving us time. Alam kong napaka-busy mo dyan sa UP Cebu. Maraming salamat, Doc Greg. At yan po, Attorney Maraming Carlo, salamat CFO. Ayan po si Dr. Greg Lloren, ng Assistant Professor ng UP Cebu. Maraming salamat, Doc Greg, for giving us Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. tandaan, kabayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipinos Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.